Mayad nga hapon, probinsya kang Antique, kumusta kamo tanan-tanan? Welcome sa aton palatuntunan, gabay kang Banwa. Sa gyapon ako dyan ang inyo lagad, Roger Tamon Jr., nagabi-abi kaninyo sa kadyang palatuntunan. Sa kinandan, mangin kayo nato na aton nga partner sa aton nga programa, sangka lanting nga abogado. Anay National President kang Integrated Bar of the Philippines, kang tumandot nga Antiqueño, si Attorney Ade Santillan Pardo. Attorney, mayad nga hapon. Mayad man nga hapon, partner Roger. Ginatambayan natin kamayad kahapon ang tanan natin nga kasi Manwa, rigas sa probinsya kang Antique. Dugang pa, ginatambayan natin ang pamilya Rosas, kag pamilya Bakar dyan sa Hamtik. Mayad nga hapon, kaninyo nga tanan. Nagapanambayaw man ako sa mga batchmates natin sa Antique National School, batch 1987. Kabay pa nga bugtaw ka mo ka dyan, kag nagapamati ka naman. Sigurado nga bugtaw sanda kay alauna imidya sa hapon, sir. Bago tapos sigma, namin magturog. Sigma. Sir, naka-mention nagit man lang ikaw kang mga batchmates mo. Taw-ibi kami kang idea anay. Kung ano ang usual nga mga activities niyo during your high school days, imaw sa imo mga close friends diyan sa ANS. Mayad nga hapon liwat no sa aton nga mga classmate, mga suod nga classmate akan nga section when I was graduating was Agate no. That was in 1987. It was Special Science Class 1 no. Programa ri ang daw ginamimik ang programa kang Philippine Science High School. So duro ang amon mga science, physics subjects, mathematics subjects. So ang amon nga mga grupo ko na daw mga nerd kami. Pero may nagatuon kisa nagalagaw-lagaw man, no? Pangita damang, no? Ang hangout naman pirmi dyan nga pagkahapon-hapon rin. Ati, kang bata pa kami sa school, ang sa patio nga ra. Ay kaunang patio nga ra dyan sa San Jose, para simentado, no? Baras pagidra, kag tama, gidra kariit, kauna. So, duro dyan ka na mga damang mapangita, mangita ka. Amor ang mga opisyon naman kauna kang bata pa. Ati, siyempre, kang nagasinultiroran kami, no? Mga third year, fourth year high school. Amuran na nga daw medyo mag-amag rin sa mga grupo man nga may mga bataan nga mga mga dalaga man, no? Lagaw-lagaw mariga sa ating lugar, sa mga lugar natin dyan sa San Jose, no? Mga batsuyan, bisan sa tindahan. Ang sinihan dyan kauna, darwa man lang, ang Fatima, kag ang Jem, no? Mga sinihan na kauna nga dinumaan, ang Fatima nga ra, ginatagiyahan ni Dr. Rizal Pagtanak, ang tagiya man ka station DYFJ, kuntiin station manager ang aking nanay ko na. Amura nga mo ginapirmit ang bayan ko, alin sa stasyon sa babaw, manaog kami Fatima Theater ron diya. Kang una, tagpira ang ticket kang siniyasan during that time. Wala lang ko kadamdam ay kung ako magsulat siniyan, libre ba eh. Ay ang akin nga nanay mo ganira, station manager sa DYFJ. So request lang ra nga kung manaog kami para magturag sini, libre lang ang mga sine ni ano nga ra, Ninyo Mulak, Ramon Zamora, mga amor kauna. Roberto Gonzales, Salvi Siorna. Gani. Okay, ako naging pamangkot ko lang riya kay may mga kasi manwa man kita nga nagapulo pamangkot kun kisa kun di nag high school, di nag elementarya si Adi and then nga nag-ambal ta nga tumandig nga dikinyo. At least man anaton nga will verse gid man ikaw dia sa Banwa kang San Jose bangod duro gid ikaw ti na istorya pati sa mga Fatima kag sa mga mariit nga mga sementeryo. Sir, masaylo kita sa masaylo kita sa aton nga topiko, no? Although gin report kang DOH nga daw nag-amat-amat rin na ba ang kaso kang COVID sa bilog na Pilipinas. Pero ang anda nga vaccination drive sige man gihapon. And yet, hindi pa natin gid malabot ang herd immunity considering duro pati hesitant nga magpabakuna bangod siguro sa mga fake news, kag mga brand preference, no? Pero kung i-impose riya kang gobyerno, kang mga local government units, may mga legal implications ayan riya. Ay, sakto riya, partner Roger, no?
Ako, I have to say, no, at the outset nga biased ako for vaccination, meaning that I would prefer to be vaccinated, no. Ako nakaagi rin by ka-COVID, no. I had a severe COVID case March of 2021, so almost exactly a year ago. Nakita ko kung ano ang dulot ikang COVID. At that time daw Delta gito nakaigo kanaken. Na-hospital gid ako kasang kasimana. So amura nga nagpa-vaccinate ako, no. Not only the original vaccination, nagpa-booster pa gid ako as consistent with the campaign, no, of the Department of Health. But that being said, no, regardless of my personal bias, durubi kita ti mga kasimanwa no nga halimbawa malamren, masakitan, no. Ang andata na paminsaran nga kung magpatublag pagit sanda ka bakuna basi madugang patrandang mga sakit. Basi amo pa dyan maging proximate cause kang andang temprano nga pahuway, no. May mga religious objectors, no, nga sa andata na nga pagpati, hindi gid magpamayad kundi nagahalit sa lawas ang mga bakuna. May dyan nga sunod man sa science nga anda na estudyuhan, mas mayad nga hindi magpabakuna. So if we lump all of them together, we can call them conscientious objectors to mandatory vaccination. So ang pamangkot sa karagaring, kung ipirit kang gobyerno nga tanan gid mo pabakuna, regardless of the objections, is it valid or is it legally invalid, no? So amo ang sangka question nga wala pa masettle, pero kung ako pamangkuton, may grounds, no, may legal basis to question, no. Ay kung mabalik kita sa 1987 Constitution na amo nga aton nga basic law, no, to which all other laws must conform, no, meaning that ang tanan nga aksyon kang aton gobyerno, no, whether national government or local government, no, must conform with the provisions of the Constitution. Otherwise, those actions will be unconstitutional and invalid. So, ang Constitution natin nagapanaad nga ang right to liberty, right to travel, right to your own home, no, right to locomotion, no, hindi na dapat pwede nga i-restrict. Hindi mo na pwede nga ilimitahan, no? Except as may be provided by law, no? In the interest of national security, public health. So, ang vaccination is pursuant to a public health policy, no, to address the pandemic. Garing ang question, except as may be provided by law. So, may layi bala nga nag-require ka mandatory vaccination. Tiging trukan natin ang Bayanihan to Heal as One Act, no, even the Vaccination Act of 2021. Ang mga lahi nga jawra nag-require ka mandatory vaccination. They do not require mandatory vaccination. Therefore, rati lahi nga maghahambal nga i-enforce mo ang mandatory vaccination. Unless nga may isang kalahi nga ma-enact para sa riang nga purpose. Manaan mo kung rati lahi, wala ba iti standards? Halimbawa, gusto-gusto halimbawa, may mga restaurant nga hindi mag-admit ka non-vaccinated. May mga employers nga hindi magpasulad sa obra ka mga non-vaccinated unless may RT-PCR. Pira ang RT-PCR. Ang RT-PCR halimbawa, mapatest ikaw 2,500, 3,000 para makasulad sa kasimana sa obra mo nga mabayadan ka lang ka 3,000. Ti daw wala So wala ti standards mo bagat tangad nga wala ti layi, no. So at this moment, I'm sad to say, if I'm asked about my personal legal opinion about the matter, pwede ba nga halimbawa ang DILG magpasugo sa mga local sangguniang bayan, kamo mag-require kang mandatory vaccination nga wala ti layi from Congress, no, bisan emergency measure man lang daan. Do medyo masuspitsa ako sa validity na kara. Kung legal riya. Pwede riya nga questionon sa Supreme Court or sa appropriate courts, no, ma-file ka injunction kung sino man ang mga conscientious objectors, no, sa vaccination. So consider it is not provided sa aton nga local government code nga ang aton nga mga local government units can just enact an ordinance
to that effect, no, nga mai-implement na ang full vaccination. Yes. Kay Mandatory vaccination. ito ang tinagabay kang constitution law, meaning legislation, no? Ang understanding natin ka law, kung ginasaad dyan sa constitution with respect to limitations, no, on the right to travel and locomotion, ang opinion ko dyan kara, ang ginahambal kang constitution, law passed by Congress. So, ang ordinansa kang sangka local government unit, whether it is provincial or municipal, is not the law, quote-unquote, contemplated under that provision of the Constitution. So therefore, doubtful ang validity. No? Ang magwa dyan kara, ang atin ng mga sanggunian will be acting outside the bounds of law. So they should always enact laws in accordance or in conformity with the national laws. Is that what you are saying? Yes, so amura ba yung tugro ka standard, no, kang pag-obra, no, do delegation ang ginatawag diyan karamo nga ang Congress mag-set, no, kang standards or parameters of action i-implement ka mga local government units natin ang implementing ordinance, etc., no. Pero at this time nga wala the national legislation, whether we speak of the Bayanihan to Heal as One Act or the Vaccination Program Act of 2021, nga wala nagabutang din gani ang mandatory vaccination. Ti wala gid iti standards riya nga mapagwa. So amora gani nga despite my personal opinion, no, conviction nga importante ang vaccination, garing kon kulang ang atin nga armas, no, para nga i-implement riya in the form of national legislation base magka-problema ang validity kang amora nga mga ordinansa. Ano sa panurog mo, sir, ang rason? Ang tama kahisitan ang tao nga duro gyapon kita until now hindi kita na gusto nga magpa-vaccine. Tingnan mo ganira, bisan nanay ko gani, hindi man gusto. Ay, may mga personal belief system ba kita nga, halimbawa, 72 years old ka rin. Luya rin lawas mo. May mga comorbidities ka, diabetic ka, may may alta presyon ka, etc. Kalbaan gid mo magpatublok ay manaan mo pagka-vaccinate mo ba ginahilanat ka, gataas ang temperatura mo, you are mimicking the symptoms of COVID, no? So that mag-action ang imo antibodies. Amura sa suno man sa batian ko sa mga doktor natin sa pag-explain nanda. So hindi gid natin malikawan na bisan gani sa paghinananan ko sa atin mga kamalaman rigya, no, sa probinsya ka Antique, nga kung pwede palang gid hindi gid sila mapiritan nga magpabakuna. Amo gid ra ang basic problem natin. Kag siyempre duro pa bay ang mga below 18. Oo, nga kadya wala pagid ti kasiguraduhan man nga ang bakuna pwede nga i-tablak kananda, no. Umurag ginangambal mo kay na partner nga may vaccine hesitancy, no. May brand preference nga ginatawag, no. So samtang nga daw wala pagid ti settled na vaccine nga brand, no, nga maka-address sa mga certain age groups nga makatublag kamayad, daw hindi mo gid mapirit bisan ang parents kadya kang mga gagmay nga bata nga dya nga pugay expose ko tanakan bata sa ano nga dya nga wala man ko gapati, di ba? So tuod riya duro pagid na ang hindi gid magsunod kung ano man vaccination requirement, no. Amora gani nga si President Duterte, no, I think in one of his public addresses, do ginahambal na gid nga kung hindi ka mo pabakuna arestohon ta kamo, mga amora. Ay ito gid gani duro gid na ang hindi ra gapati. Hindi ka mo magwa pero ni dito sa Metro Manila daw may mga policies ang nga gin-impose sa mga local government units nga kung bugat ikaw ti bakunado, hindi ka kasulod sa hotel o sa restaurant o sa mall or hindi ka man pwede magwa sa imo nga balay. May pwede riya. Ti amurang sitwasyon natin, partner Roger, no. Ang kay nato legal concept ang atin ginaistoryahan, no. Sa abstract na sitwasyon, no. Pero sa realidad gina-implement na niya. In fact,
magtuwa ka sa mall, wala ka ti vaccination card, hindi ka papasadlan sa restaurant, mo dyan, no? May nag-require gid riya. Although may mga mall nga, ano lang, temperature check lang, makasulod ikaw. So, ang ginatawag natin yung mga non-state actors, no? Meaning that these are not government agencies, no? They are just private businesses, no, regulating their own business, no. So initially, ang impression mo diyan karati, this is a private place essentially because this is a commercial establishment. So I have the right to limit, no, admission, no, to my establishment. So halimbawa, sinihan. Ang balin ko sa sinihan nga ti mo ti bakuna, hindi ti mo kasulad kasi hindi ti mo pwede to sini. So hindi right mo. To watch a movie is not a constitutional right in that sense, no, as against a non-state actor, no. So amore ang medyo ligwa siguro ang legal environment sa mga non-state actor, no. But for government to say to the non-state actors man on the other hand, no, ikaw SM hindi ka pwede magpasulad ka hindi vaccinated. Ti base i-question ka SM ria. Di ba nga legally ay may right ikaw kraw nga i-compel ako nga amore mawala ganiti lay. So amura ang mga legal milieu, ang problema lang ay so far pagidman din nag-file ka kaso nga maghambal nga mag-establish nga at least judicially mahambal nga ay ginahambal ka korte hindi pwede. So samtang nga wala pa ti decision ng korte, kita ang realidad pinagusto ang gobyerno, pinagusto ang LGU, pinagusto man ang mga non-state actors. So amura nga daw sa nakita natin, at least may time pa man siguro ang Congress before the next elections. Kung mapasal da adri nga emergency measure, no? If they want to really put the issue on the table, di ba? Do we need mandatory vaccination by law? O di ipasa ang law. Bahala ron tara kami, no? Nga mga abogado nga i-question ang validity na kariya sa Supreme Court. How long will it take, no? Ang mapasar ina nga law may mekanismo ria sa Constitution, no? Pwede ta na ria kapatawagid ang ma-certify ka urgent, no? In fact, the proposal can come from the office of the President, no? Certifying a certain bill as urgent, no? Na ang mga the usual na requisitos sa Constitution nga dapat ang sangkabil istoryahan gid sa amo jang inadlaw, second reading, amo jang inadlaw final reading. Pwede ri waive, no? Pwede ri basta certified kang president, no? Especially nga this is a matter of public health. Okay, attorney, daw palabos kita kang panahon sa aton nga palaprubalan. Siguro ang imo nga final words sa aton nga mga tagpalawati sa kadyang hapon. Okay, timayad nga hapon gid man sa liwat, no? Sa aton nga mga kasimanwa riya sa probinsya kang Antique. Kami ni partner Roger, every time nga amo dyan nga oras, 1:30 sa hapon sa Domingo, nagapaninguha na makapalanog, no, kang aton mga opinion sa inyong mga pamangkot. Kabay pa nga nakabulig kami address certain questions nga daw nagalutaw-lutaw sa atin nga mga utok, no? Kahadlak kita gid man sa atin nga paglihok, especially nga ang pandemic gidya wala gid natin maman-an kung anong epekto natin kadya. Naga-recover ang aton economy. I hope nga ang paglibot kang Omicron nga daw mild lang, no, nga asimptomata na dya kabay pang matapos rin. Kaya makabalik kita sa normal na pangabuhi natin going into the national and local elections of May 2022. Durogit nga salamat. Ariglado. Mga kabugtuhan ka ginikanan dyan kita nakikita sa atin nga palatuntunan. Mabalik kami sa Madason Pagid nga Domingo 1:30 every Sunday dyan sa Radyo Bandera Sweet FM. Sa ngalan kang aton partner, si Attorney Ade Santillan Fajardo, ako dyan yung lagad Roger Tamon Jr. Nagpasalamat sa inyong pagpamati kag nagatamyaw kang mayad nga hapon kaninyo tanan.